My CFO Experience 2024. Hello everyone, in this video, i-share ko ang aking CFO GCP experience noong 2024. At huwag nyo rin kalimutang panoorin ang previous video ko ng step-by-step guide kung paano mag-book ng CFO online. Panoorin nyo ang video hanggang sa huli para wala kayong ma-miss na detalye. Maraming salamat po. Ang aking CFO appointment ay naka-schedule noong 2 p.m. noong December 11, 2024. Dumating ako ng 12 p.m. at hinintay ko ang aking kaibigan na may appointment din sa parehong araw. Bandang 1:30 p.m. ay pumasok na kami sa building. Sa entrance, may guard na nakaupo sa reception desk. Hiningan niya kami ng appointment letter at pinakita namin ito. Pagkatapos ay hiningi niyang valid ID at binigay ko ang aking TIN ID at binigyan niya kami ng ID card or key card na kailangan namin itap sa scanner para makapasok sa 28th floor. Pagdating namin sa 28th floor, sinalubong kami ng isa pang guard sa podium. Hiningi niya ang aming mga requirements or documents at matapos i-check at sinabi niya sa amin na pumunta sa seminar room kung saan gaganapin ang session kasama ang CFO officer. Pagdating namin sa room, naghintay kami ng mga 10 minutes habang nanonood ng video presentation. Ipinakita nito ang mga totoong sitwasyon na nararanasan ng ilang Pilipinas sa ibang bansa, lalo na yung mga may asawang banyaga o nasa isang relasyon sa foreigner. Tinalakay nito ang culture shock, adjustment at kung ano pang dapat gawin at o sino ang dapat tawagan kung makakaranas ng problema sa ibang bansang lilipatan. Ipinakita rin kung ano-anong mga bagay ang bawal dalhin sa airport at kung ano ang ipapakita sa immigration officer bago umalis ng bansa. Habang nanonood kami, tinawag ng CFO officer isa-isa ang aming mga pangalan para sa one-on-one interview. Ito ang mga tinanong sa akin. Personal na impormasyon katulad ng buong pangalan at kung ano ng edad ko at kung ano ang pinakamataas na edukasyon na natapos ko at kung ano ang kasalukuyang trabaho ko. Ang pangalawa ay ang relasyon sa banyagang partner katulad ng paano kami nagkakilala, kung gaano kami katagal na magkarelasyon at kung kailan kami unang nagkita ng personal at kung ilang beses na ba siyang bumisita sa Pilipinas at kung nakapunta na ba ako sa ibang bansa para makipagkita sa aking asawa. Ang pangatlo ay ang komunikasyon. Katulad ng paano kami madalas mag-usap nung kami ay magnobyo pa lamang at kung ano ang lengguwahe ang ginagamit namin at kung ano ang karaniwan naming pinag-uusapan. At ang pang-apat ay tungkol sa pamilya at kaibigan. Mga tanong na gaya ng alam ba ng mga magulang o pamilya mo ang tungkol sa relasyon nyo? O nakilala na ba nila ang partner mo? O ano ang tingin nila sa relasyon ninyo? At ang panglimang part ay ang impormasyon tungkol sa inyong partner. Mga tanong katulad ng buong pangalan, edad at anong trabaho ng iyong partner o asawa mo. Anong relihiyon niya? Nakapag-asawa na ba siya dati? May anak ba siya? Ang pang-anim ay anong mga plano o balak pagkatapos mag-migrate sa ibang bansa. Ang mga katanungan ay gaya ng ano ang balak mong gawin pagdating mo sa bansa niya? Ano ang mga balak mo magtrabaho o manatili lang sa bahay? O may kakilala ka ba roon bukod sa partner mo? Ang pang-pito ay pagiging handa. Gaya ng alam mo ba ang mga karapatan mo bilang migrant na spouse? Ano ang gagawin mo kung makaranas ka ng pang-aabos o hindi magandang pagtrato? Alam mo ba ang mga emergency hotline sa bansang pupuntahan mo o kung may mga kaibigan ka ba doon na pwede bang mahingan ng tulong? At ang panghuling topic na aming pinag-usapan ay tungkol sa police clearance ng aking asawa. Hinihingan ako ng officer ng
police clearance ng aking asawa. Magalang kong ipinaliwanag na wala akong may papakitang ganoon dahil nasa Pilipinas ang aking asawa sa nakalipas na 2 taon habang hinihintay ang approval ng US visa ko. Binanggit ko rin na siya ay may kapansanan o disability. Buo ang loob kong sinagot na kilalang-kilala ko ang aking asawa at wala siyang ginawang anumang krimen. Tumango siya at sinabi, okay, approve na ang CFO mo. Pumunta ka na sa cashier para magbayad ng certificate. Pumunta ako sa kabilang room kung saan may ibang tao ring naghihintay. Mga 5 minuto tinawag ang pangalan ko. May mga window sa harap namin sa kaliwa para sa verification ng iyong certificate. Pinatingnan nila sa akin kung tamang lahat ng detalye na ilalagay nila sa certificate ko. Pagkatapos ay pumunta ako sa kanang window para magbayad ng 30 pesos. Binigyan nila ako ng resibo at ng instruction kung paano i-download ang CFO certificate online gamit ang email. Sa likod ng room mismo o sa loob ng room may poster na nagpapakita ng step by step kung paano i-download ang certificate. Kung hindi mo pa rin maintindihan kung paano gawin, pwede kang magtanong doon ng maayos sa staff o sa mga kasabayan mo para matulungan ka at makuha mo na ng maayos ang inyong certificate. Paalala, bago ka umalis ng CFO office, siguraduhin na tanggap mo na ang certificate mo sa email at huwag kalimutang i-print ito. Kailangan mo itong dalhin kapag bumabiyahe ka papuntang US. Hihingin ito ng immigration officer. Hindi ka makakabiyahe kung wala ito, kaya siguraduhin dala mo ito. Iyon po ang aking naging CFO experience. Sana po ay nakatulong ito para sa paghahanda mo para sa sarili mong appointment. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please don't forget to like, comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang tips tungkol sa US visa processing, interviews, at migration journey. Salamat sa panonood at good luck sa inyong CFO appointment. Thank you and God bless.